Good morning. Good morning, Philippines. Yan, mas malapit sa bibig. Morning, Philippines. Hello, world. Napamalakasan tayo ngayong Martes. So, time check, it's 7:40. April 30, 2024, araw ng Martes. So, time check again, it's 7:40. And, yeah. Medyo late o medyo maaga pa. Okay. So again, this is Oscar. I'm Oscar. And this is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So, for today's episode, yun, parang totoo eh. Okay. So, yesterday, activities natin kahapon. Ang activities natin kahapon, we're just finding and looking out looking for bugs, problems, misalignments of signatures, documents sa system natin. So kahapon, we're checking the accounts, the modules, yung mga alignment ng signatures, alignment ng body of ng paragraph, no, mga requests, no, isa-isayin natin. So kahapon, na-on na namin module ng AICS, Assistance in Times of Crisis, ganun kay Mayor. So dumaan na yun sa first step kay Ma'am Edit. Then i-forward na yon kay Ma'am Tess for the amounts of the assistance. Hanggang doon muna ang ginawa namin for the last few weeks, no? After nun, check muna namin kung may mga problems na nakita, and definitely wala naman nakita. Before that, nakita namin yung noted by, dapat complete name ni Ma'am Tess, and yung prepared by, dapat complete name, and also yung mga attachments, for example, the justifications, request letter, ano pa yun nandun? Apat na attachments yun sa printing eh. So yun, okay naman na lahat ng yun. Na-check na rin namin ang alignment ng mga texts, signatures, okay na siya. And also the amounts na created. So definitely, ang process nun, si Ma'am Edith, isa siyang social worker kasi, stationed here and designated here in the mayor's office. Siya ang nag-i-input na amount depending on her assessment binigay nung tao. Syempre, attach, for example, yung medicine, yung letter, ano bang kailangan niya assistance, para sa gamot ba, hospital bill ba, mga ganun bagay-bagay, mga ganyan, no? Then, sa first step niyan, syempre, check ni Ma'am yun kung magkano ba dapat ang amount na kailangan niyang ibigay. After nun, after the assessment, magpo-proceed ngayon yun, yung applications niyan kay Ma'am Tess to verify if the amounts are, somewhat fitting dun sa request ng tao. For example, nilagay ni Ma'am Edit is 5,000. Nakita ni Ma'am Tess na, humingi na to last month, bawasan natin. Kasi yung gamot na binigay is for 2 months naman, ba't hingi pa siya ulit? Mga ganung bagay. So for example, 5,000, i-reduce natin ng 4,000 kasi meron namang gamot na kasama. So yung mga ganung bagay ba, then after that, forward niya ngayon kay Mayor for the Mayor's approval. So bago namin iyon yung module kay Mayor, i-verify muna namin. And may nakita kaming problema. Not totally problem, is about the aesthetic and the UI, user interface, no? So doon kasi nakita namin dapat may filter kung may filter down, may drop down doon yung recommending approval. Pag kinlik ni Mayor yung filter na iba't ibang status, yun lang makikita niya kagad. Then pagka in-approve niya, view niya, pag-approve, hindi mag-refresh yung table, but again, yung approve na request mapupunta lang sa ilalim. Ganun sana, that's the idea.
Yun yung UI. So nakita ko kahapon yun na syempre user interface ang gusto ng user, yung mapadali yung kanyang experience, yung UX, di ba? Mapadali yung kanyang paggamit ng system. So, yun, nakita kong concern yun sa UX, no? Na dapat katulad ng ibang module, katulad ng business permit, meron siyang filter by status, filter by date, filter by date, status. Yeah, usually dalawa na yun. So, if filter out mo yung recommending approval, lalabas lahat ng for approval ni Mayor. Then, check. View muna, and then approve. Yun lang naman yun. So, it was reported yesterday. I don't know kung may push ngayong araw or siguro sa Thursday na kasi walang pasok bukas eh. Labor Day bukas. So, yun nakita naming UI UX na for improvement, no? And also aside from that, marriage license. I think yung marriage license. Sa treasurer pala. Sa treasurer, here's the logic kasi ng system. Pag walang concerned na department yung payment, it will fall down under the miscellaneous na category, no? Ngayon, and ang mangyayari ng payment is direct. Wala siyang TOP. Ngayon, kung siya ay under sa isang department, ang mangyayari dyan, syempre, may TOP. Hindi siya miscellaneous lang. No? So, anong nangyari kasi, since wala pang module yung RPT, so lahat ng payments and fees ni RPT is magfo-fall dapat sa RPT. Ganon. Since wala pa yung module ng assessor sa tax, real properties, tax declarations, tax clearance, mga ganun, dapat siya ay nasa miscellaneous. So kahapon wala pa nga siya. So pinapadagdag ni Ma'am Susan sa kanyang account yung drop down na ganun. So meron pa nga rin ako assignment yung yun nga, yung pag-add ng pagte-train ng mga additional cashier for that specific job, specific module. So from time to time, yung mga reports ng treasurer is naiipon. Okay lang din naman yan. Para isang bugso. Isang bugso, I think dahan-dahan pala dapat. Dahan-dahan. Nakikita ng treasurers yung income, expenses, di ba? Ganun ba? So ngayon, tayo na ako ng aircon. So yun, may mga pinapadagdag. And before kasi idagdag sa cashier yun, dapat maalaman muna ni accounting kung saan bang GL siya, general ledger ba tawag doon, I don't know, GL siya or saan. Yeah, kung may GL ba siya, ano bang SL niya or subsidiary ledger, mga ganun. Hindi ko pa siya ganun kabisado yung mga terminologies ng accounting and treasurer. But again, I'm trying my best to understand kung ano ba yung mga terminologies na yun. But the best, not the best. Ang bottom line yan, dapat alam mo lang talaga yung logic. Yun lang yun, regardless of the terms, yung logic. For example, paano ko may lalagay ito? Yan ang umpisa, paano ko lalagay ito? So, mayroong prerequisite yan na process. Dapat dito muna. Ito muna, hanggang sa makarating doon. That's the logic. No? May ihaat kasi sa ganitong module yung ganito, ganyan. Yun yung idea. So, again, I'm not an expert, but I'm just, I'm still learning on the processes of a specific module. Ginagawa naman natin ng paraan para maintindihan naman natin. So, yun, okay naman siya. Naidagdag naman kahapon. And may nakita kaming problema doon sa business permit kahapon, reported by the zoning. Dapat,
ang nailalagay sa endorsement ng zoning is address nung business, hindi address noong owner. Kasi kahapon nakita namin, yung owner is from Malacanang. Wow, Malacanang. Pero yung nag-appear sa kanyang business address is Malacanang. But yung business address niya kasi is within our locality. Malacanang kasi nasa labas na yan eh. So yun, reported na rin naman yun sa dev. So check namin today kung na-push ba yung codes para doon, no? So may concern doon. Ang isa pang concern namin sa CHO. Last week kasi na mention ng DOH yung EMR, Electronic Medical Records. So dito kasi sa amin sa LGU kasama sa module ng systems yung sa medical records. Nakita namin na though mayroon din naman kaming shortcomings. Kasi we're not hindi pa namin gano'n tutukan yung health. Kasi may binabalik-balikan ako sa business tsaka sa CCR, no. Pero nandun yung mga cash for work namin, they are trained na kung anong concern, gagawa naman ng paraan. Nangyari kasi kahapon, nung Monday. Kahapon. Ang ongoing pa kasi naming system module is yung sa engineering and sa health, no, sabay yan. So kahapon pinull out ko muna yung dalawa sa health para ma-train or ma-monitor yung sa engineering kasi meron ng latest approved zoning application si Mayor. So diretso yung zoning niya sa building permit. So sabi ko kila She tsaka kay Jam, paki-monitor muna dito yung ganito ganyan yan. Ano nangyari nung umalis sila sa health, walang nag-encode nung mga medical records. Siyempre Monday, automatic pag Monday maraming yan. Maraming tao diyan, maraming pasyente diyan, no. So upon checking, walang input. So yun, no. Nag-chat ako sa GC ng Health and Safety. Tanong ako kung kailan ba yung meeting para may agenda sana yung napag-usapan namin ni admin. Tsaka yung na-report ko kay Neil na kasi every day merong 3 on duty sa outpatient, no? And separate from that, meron tayong laboratory, 2, and merong sa records and meron sa cashier. So 7 ang involved sa process ng health and safety, no? Aside from the business permit, 2 rin. So wag natin isama sa business permit. So 7, no? Sa records, sa cashier, outpatient, lab request, no? So alisin natin itong sa cashier and sa tapos alisin natin yung lab request. So again, nakwento ko naman na sa inyo before yung process, no. So nangyari kasi sa 3 outpatient na to, ang sabi nila pagka ang volume ng tao marami, yung isa pupunta doon sa pharmacy. Okay, punta sa pharmacy para siya ang magbigay ng gamot. And then yung 2, nag-i-interview ng pasyente. Ang usapan namin kasi ni admin, i-maximize yung tao pag wala na yung mga cash for work. So paano natin ma-maximize yun? Yung isa, mag-encode ng mga reseta, ng diagnosis, ng treatment, ng mga ganyan. After that, nandun yung mag-interview. Isang mag-interview, isang mag-encode, isang mag-interview, no? So isa sa pharmacy. So ganun sana ang idea, no? However, kahapon, sabihin na natin maraming tao, baka hindi na natutukan. So magba-backtrack ulit kami, di ba? Let us see the way kung paano mangyari dyan. So, yun ang naging problema namin. Tsaka hindi namin sure kung mayroon bang lab request na may mga laboratory request na for payment dapat namin makita. And also, aside from that, sa health, kailangan din namin i-backtrack yung mga naging payments, fees and payments
ng ng health kasi kasama sa report ng treasurer yun yung from January hanggang December. So iba-backtrack namin lahat ng mga collections nila. So nakita namin ang nangyayari pala, for example, yung OR series na 150, isang tab na tawag doon, isang ganon. Isang set isang set na ganon is 50. So nangyayari pala, pag may payment is hindi naman on time yung remittance. So nangyayari, iipunin yung hanggang sa maubos yun, iipunin yung payment. And then, kapag naubos na, dala-dala na ni cashier yung pera, i-remit. Doon pa lang lalagyan ng OR date yung mga tawag dito, yung mga OR. So, nagkaroon kami ng konting conflict doon. So, kung on time na pala yung cashier, payment sa TOP, dapat on time na rin yung remittance ni cashier. Kasi, yun nga, magkakaroon ng problema sa OR date. So, tignan namin yung paano mangyayari. Siguro ngayon. I don't know kung makikita namin yung araw yan. So, yeah. Yun. So, yun ang aming activities today. So, kahapon, yeah. And also kahapon, nag-end na talaga yung OJT namin, no? Nagpapirma na sila sa akin ng mga tawag dito, yung grading system, and yung DTR nila, and aside from their DTR, yung DTR, tapos attachment ng DTR, tapos yung grading sheet. Okay na yan. So, syempre, tayo naman fair naman tayo sa lahat ng tao dito. So, ang ginawa natin, pinag-TikTok natin sila. Hindi lang yung mga immersion. So, nag-TikTok naman sila. Just, para masaya naman tayo. Masaya yung office bago sila umalis. Diba? Yun lang naman yun. So, ang message ko sa kanila, sino ba sila? Mga OJT natin from NUST. Si Dennis, si Julie, si Prince, si Erica, si Madeline, si Nate. 6 sila. Baka may nakakalimutan. Si Mar. Makakalimutan na, magtampo sila ya. Yeah, I think 7 sila. Yun. So, I think tama naman 7. Ulitin ko nga. Si Nate, si Mads, si Nate, si Mad, si Mar, si Erica, si Julie, si Dennis, si Prince. 7 lang yata talaga sila. Yeah. Yun yatang cash for work ang 8. So again, sana ang message ko sa inyo, yung napag-aralan nyo dito sa LGU during the masterclass na training nila Sir Mark nyo and Ma'am Joy nyo is magamit ninyo sa inyong mga future careers as a sideline or side hustle ninyo, no? And also the work ethic that we have in the ICT division. I think sana magamit niyo sa inyong mga future careers again. And if you have any questions, don't hesitate to question us, to ask us. No, kasi you are, sa field of sa pagtatrabaho, medyo bagito kayo diyan. So sana magamit ninyo and magtanong kayo sa amin. Ang message ko lang sa inyo, sana mas maging professional pa kayo sa pagharap sa mga tao, sa pagtatrabaho, yung work ethic ninyo mag-improve. And kung ano man yung nakita naming pagkakamali ninyo dito sa LGU, maitama nyo na sa inyong mga trabaho, no? And looking forward na mas mataasan nyo pa kami, mas gumaling pa kayo kaysa sa amin. Mas maging mas better kayo sa amin kasi yun naman ang gusto namin sa inyo.
mas kayo sa lahat sa amin, no? Mas better, mas magaling, mas magilas, mas pangmalakasan, no? Siyempre, yun naman din ang look forward namin sa inyo kasi kung kami titingin wala kayong improvement, parang useless naman kaming naging mentors ninyo, di ba? So, sana yung mga experiences niyo dito sa LGU is madala ninyo sa inyong mga trabaho. And sana mas maging better kayo kaysa sa amin, no? Study hard, play hard. Especially in the field of IT, hindi pwedeng stagnant ang knowledge nyo dyan, no? In the field of IT, dapat nag-i-improve, lagi kayo nag-aaral, dapat aware kayo sa lahat ng bago, aware kayo sa lahat ng latest technologies, and dapat adaptable kayo, or you must always adapt to change, no? Yun lang naman. Kasi pagka hindi kayo, if you don't adapt to changes, then how would you develop your career, your personality, your professional ethics, no? Your professional yan, pagtatrabaho nyo, no? So again, thank you very much for choosing the LGU, no, to be your place of OJT. Sana may natutunan kayo, and looking forward to, pagka may time, bumisita kayo dito, wala namang problema. You're always welcome. And looking forward na masubukan nyo rin talaga magtrabaho sa LGU and makasama namin kayo sa pagtatrabaho, sa pagbibigay ng in performing our duties and obligations as a public servant, no? So it's almost 22 minutes. Medyo bitin, no? 7:30 na kasi ako nakapasok. Medyo bitin ang ating ngayon, but tutuloy ko yung mga messages ko sa OJT sa isa tomorrow. So again, thank you very much for watching. This is Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Thank you for watching. See you tomorrow.